Magandang hapon po sa bawat isa. Ang sarap pong maging pastora kasi lagi po tayong natatawagan ng maganda. Amen? So, salamat po. And ang pag-aaralan po natin today is honoring the vision and the bearer. So, napakalaga po sa church na ino-honor po ang vision, ine-embrace po ng mga leader, ng mga kasama po ni pastor. So, meron po akong isang kwento. Alam ko po masarap matulog kasi katatapos lang natin kumain, pero sabi mo sa iyong katabi, huwag kang matutulog. Ayan. Ayan. So meron pong mag-asawang missionary na iniwan po yung bright future nila. Yung pag sinabi pong bright future, yung pong material success na in order to follow a vision. So sila po, meron po akong kilala. Ang vision po nila to plant churches, evangelize, establish Bible school and orphanage. So yung mga kids nila habang po sila ay lumalaki, so wala man isa man sa kanila ang gustong mag-follow sa vision ng kanilang tatay. Bakit? Kasi nakita po nila yung hardship na na-encounter nila. Sa mission field, nakita nila yung mga lack of support, may danger sa buhay nila, yung threat, persecution, and yung mga problem po sa kanilang ministry. So, pero ngayon po, ang nakita po namin, doon sa kanyang anak, dalawa ang pastors doon. And dalawa doon is missionary. Why? Kasi despite of their resolve, yung vision nila is na fulfilled. Amen. So lahat tiniis nila yung hirap, yung lack of support. Hindi po lahat ng pastor is yung support nandoon. Talaga pong minsan kailangan magpalabas ng pera. Paano kung wala kang may papalabas? Yung tumira po din po sila sa haunted house, mga persecution. Pero bakit nila tiniis ito? It because their vision comes from God. At yung mga leader nila, yung mga taga-suporta nila, kung bakit po ito nangyari, dahil po sa support din po ng mga leaders. Amen. So, kung sila lang, siguro uurong sila. So, kung sa kanilang lang galing, yung vision na yon, uurong sila. Ang hirap kayang tiisin ng lahat ng mga yon. Tama po ba? So, it is because the visions come from God. Yung vision po, nilagay ng Lord sa puso ng mga servant na yon. Why? Kasi may purpose ang Panginoon. So, mula nang tinawag ng Panginoon ang mga taong yon, ang mag-asawang yon, so yung covenant ni Lord hanggang sa susunod niyang henerasyon. So, gayon pa man, maraming mga pastor ang nagpapagal to fulfill the God's vision. Tama po ba? Pero may mga members po talaga na parang walang pakialam. The members did not follow the vision. So, nung mamatay ang pastor, pati yung church, nawala na. Isa sa nakakahabag tingnan, nakakaawang tingnan, is yung kapag ang church nawala, kapag ang church is napadlock. Why? Kasi sa totoo lang, kahit sinabi po ng Diyos na hindi makakaranas ng kamatayan ang church, so binanggit kanina ni Bishop na even the gates of hell will not prevail, pero bakit may mga churches na nag-stop existing? Sino po ba ang nalulungkot kapag may nakakakita ng ganon? Ang dahilan, yung vision na nasa pastor, hindi na ibaba o di kaya hindi po sinuportahan ng mga leaders. Amen? So, after padlock, mali din naman yon. Kasi ang tunay na vision galing kay Lord, pero may mga pastor daw na may ambition din. Ibig sabihin, yung vision hindi galing sa Panginoon. Pero gusto ko lang makita natin, yung dito sa Genesis 11, verse 1 hanggang 9, na alam niyo na yung kwentong ito, yung pong Tower of Babel. Yan. So, sino pong nakakaalam nun? Buksan po natin ang ating Bible dito po sa Genesis 11. Babasahin ko po. Dito po sa 1, sabi, sa simula iisa ang wika at magkapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin
itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Sabi nila, "Likayo't magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo." So itong taong ito, ang vision nila is to become a great. Yung pangalan nila ay maging great. Amen? So yung vision nilang maging tanyag lang. So yun yung kanilang vision. So ang ginawa po, bumaba si Yahweh upang tignan ng lungsod at ang toring tinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at isang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti pa'y bumaba tayo at guluhin natin ang wika, ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang tinawag nila sa lungsod na yon, sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang mga wika ng tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. So dito po makikita natin na ano ba yung ingredients of the success of the vision. Lahat tayo dito na narito, tulad po ng pinag-aralan natin kanina, amen, na dapat ma-revert po, magkaroon po tayo ng passion para sa vision. Hindi lang po yung pastor. Gusto po ba natin na magtagumpay ang church? Alam po natin dahil nandyan ang Diyos, amen? Pero kailangan natin ng cooperation. Dapat nating malaman kung ano yung ingredients o yung sangkap upang maging successful po yung vision na binigay ng Lord sa ating mga pastor. So una, amen, makikita natin dito na successful sila. Pero sa isang banda, bakit sila, ang tanong ko muna, bakit sila naging successful? Unang-una, ang makikita natin dito, may ingredients ang kanyang vision. Ang vision ng founder ay tulad ng sinabi ko kanina, para sila ay tumanyag. Amen? And una, there was a leader. So yung leader na narito, makikita natin na determinado siya, handa siya sa lahat, strong ang leader na to. And pangalawa, there was a vision. Yun po yung napakalaga. Ang sabi ang vision ng leader nito, to build the structure that makes the name great. Maganda ba to? Maganda ba? Mukhang maganda naman. So sinimulan nila. Siyempre, they follow the leader. Ano pa? Bakit sila nagtagumpay? There was a unity to fulfill the vision. Sabihin mo, unity. Lahat trumabaho, wala kang makita na doon ay nag-contradict. At least sa history po ni Moses, may mga contradict. Tama? So makikita mo dito na meron silang unity and alam mo, iisa lang yung takbo ng utak nila. Iisa lang yung tibok ng puso nila. Alam nila kung ano yung ginagawa nila. And number 4, there was a strategy. Yan. Tignan natin kung ano yung strategy ng Babel. So alam niyo po ba, sino na nakakita ng tower? So mula po sa baba, malaki siya, and then paliit ng paliit. So ito yung ganyang style, kahit humaba ng humaba, strong pa rin siya. Kasi mas malaki siya sa ilalim. So, meron silang strategy when it comes to the design. Ibig sabihin, it's big enough to hold them. Kasi siguro iniisip nila yung mga next generation na doon sila titira. Amen? And number 5, there was a cooperation. Each one did their part. Walang bisita. Amen? So, actually, hindi naman yun maitatayo kundi sila nakipag-cooperate. And alam naman natin kapag may nakikipag-cooperate, so nagiging matagumpay, nagiging madali. So since there was effective communication, nagkakaintindihan sila. Tama? Iisa lang po yung kanilang, anong tawag dito? Language. Pero ang tanong, saan sila bumagsak? Kasi sabi ni Lord, ang sabi ni Lord doon, the Lord saw that they were successful. Mismong ang Diyos nakita niya na magsasucceed sila. Alam niyo po ba na sa lahat ng organization, kahit po yung mga corporation, alam natin na kapag may ganitong ingredients, magtatagumpay sila. Tama? Bakit hindi sila nagtagumpay? Mismong ang Lord nagsabi, walang makakapigil sa kanilang tagumpay. May sinabi po, isa lang ang dahilan kung bakit di sila nagtagumpay.
because it's not the Lord's will. Iba po yung vision nila galing sa kanilang sarili. Kasi may sarili silang motibo. Its goal is for the glory of man. Pangalawa, the vision comes from self and not from the purpose of God. So dito, anong nangyari? Anong sinira ni Lord? Sabihin mo sa iyong katabi, communication. Amen. So, di ba minsan, ang church nasisira dahil lang sa salita na di tama? Hindi nagkakaintindihan. Kapag ang isang grupo hindi nagkakaintindihan, kapag ang isang church hindi nagkakaintindihan, yung plano nasisira. Tama? Alam niyo po ba na may sama ka na palang loob, di mo sinasabi yon, yung pala, ang sama-sama na pala ng loob mo sa akin. So alam niyo po ba na hindi maganda iyon sa isang, alam natin sa isang church? Meron po akong isang kwento na ikakasal na po yung dalawa. Yung pong mismong partido ng bawat mga ikakasal, yung mga magbibiyanan, magbabalaye, hindi po sila nagkakaintindihan kasi galit po sila sa isa't isa. Nung sinukat po ng ikakasal yung damit, nakita ng isang biyanan, sabi niya, mahaba yung damit nito At ganun din yung sa isip nung isang magulang. Hindi po sila nag-uusap. Ang ginawa ng isa, kinuha niya yung damit na hindi niya alam, pinutol niya. And then yung isa rin po, kinuha niya, pinutol niya. Alam niyo po ba sa araw ng kasal, lumabas silang kahiya-hiya. Why? Hanggang dito na lang yung damit. Why? Kasi po, walang communication. At kahit naman po lahat tayo, kapag alam, yung communication nakakasira po talaga. Amen. So ngayon po, what is a real vision? So a real vision comes from God. Amen. So sabi nga po ng Proverbs 29:18, without vision, people perish. The very reason kung bakit ang Lord nagbibigay ng vision para walang ma-perish. Amen? So, kung hindi natin ginagawa yung vision, marami pong ang mapapahamak. Many will go to hell if the vision for mission is nai-ignore. If hindi natin nasusunod. Amen? Pwede ba sabihin mo sa iyong katabi, sunod ka na kasi. Yan. So yung vision, kailangan galing sa Panginoon at alam naman po natin lahat yan. And number 2, real vision is caught and taught. Ito yung magsisimula sa pastor, pababa sa kanyang member. Pag di successful ang pastor na ilipat ang vision sa kanyang leader at member, siya lang ang meron. Kaya po, pag wala ang pastor, sabi ko nga kanina, wala na rin yung vision. So kaya nga po, it must be supported. And number 3, to dishonor the vision, it is to disobey God. Tama? So nakipag-usap ang Lord sa pastor ninyo. Ginawa niyang lahat para magawa ang kanyang vision. Tapos yung mga member, hindi sumusuporta. Alam ko, walang ganito dito. Alam niyo kung anong mangyayari? Kanino ba sila nagdi-disobey? Nakipag-usap ang Lord sa pastor, siya po yung vision bearer. Kaya kapag ang mga member, hindi po sila sumusunod, dinidishonor nila ang utos ng Diyos. And dinidishonor mo yung vision sa pamamagitan ng pagsuway mo sa iyong pastor. Amen? So kaya nga po, kanino ka nagdi-disobey kapag nagdi-disobey ka sa vision bearer? Sa boses ng Lord. Amen? So lahat ng ingredients para mag-succeed sila nandoon sa Torre ng Babel. Pero hindi sila nag-succeed. Why? Kasi yung vision hindi galing sa Lord. So ngayon tingnan po natin na itong next na pag-aaralan is yung baligtad naman po yung sitwasyon. Ito po yung vision ni Moses at ng mga Israelites. Buksan po natin yung Bible natin dito sa Exodus 17, verse 8 hanggang 13. Basahin ko po, sabi dito. Habang nasa Rephidim, ang mga Israelites, Pinoy version po ang binabasa ko. Kaya sinabi ni Moses kay Joshua, pumili ka ngayon ng mga lalaking lalaban sa mga Amalekites para sa atin.
Bukas tatayo ako sa tuktok ng hill, hawak-hawak ang tungkod na binigay sa akin ng Diyos. Ginawa nga ni Joshua ang utos ni Moses. Nilabanan nila ang mga Amalekites abang umakyat naman sa tuktok ng hill sina Moses, Aaron at Hur. Kapag itinataas ni Moses ang mga kamay niya, nananalo ang mga Israelites. Pero pag binababa niyang mga ito, nananalo ang mga Amalekites. Nung nangawit na si Moses, kumuha sina Aaron at Hur ng batong maupuan niya, habang nakatayo sila sa magkabilang side ni Moses, matatag nilang itinaas ang mga kamay niya hanggang mag-sunset. Wow. Ganito, lubusang tinalo ni na Joshua ang mga Amalekites. So ano po bang sitwasyon dito? So there was a war. Amen? So may digmaan. So ang kalwalhatian po ng Diyos ang nakataya. It's for the God's glory. Hindi po kamukha dito po sa Torre ni Babel, ang kanilang vision is yung kanilang pangalan ay para matanyag sila at hindi magkawatak-watak. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. So dito, hindi yung honor ng mga tao ang mawawala. Honor ng Panginoon. Kasi siya yung tumawag sa mga Israelite, tama? Siya po yung, parang sinasabi po, nabasa ko to, sabi po ni Moses, kung anong mangyayari sa kanila, pagtatawanan sila. Tama? So para bang, Lord, lagi ko nababasa, sabi ni Moses, Lord, kapag ganito, mapapahiya ka kasi inalis mo kami sa Egypt, tapos paparusahan mo lang kami. And number 2, there was a plan to fight the enemy. And the goal, hindi lang para makipagdigmaan, kundi para manalo. Tama? And sa ating vision, hindi ka lang nakikipaglaban na parang wala lang, hindi ka nag-expect. Kasi alam mong mananalo ka because meron tayong Diyos na malaki. Siya yung nagbigay ng vision. Kaya alam natin na makakaya natin kapag si Lord ang kasama natin. Amen? Amen. Hallelujah. And there was a vision. Ito'y para yung glory ng Panginoon may pagtanggol. Amen? So sabi ko nga kanina, ang iniisip lagi ni Moses, Lord, ano na lang pong iisipin ng mga tao na kinuha mo yung anak mo para parusahan? So, alam niyo ba, pag ang Lord nag-speak sa leader at hindi tayo sumunod, napapahiya si Lord dahil hindi tayo sumusunod sa boses ng leader na yon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sumunod ka kay pastor. Amen? Hallelujah. Number 4, there was faith to win the war. Ito yung maganda. Sabihin mo, pananampalataya. Amen? So, alam nilang nangungunang Panginoon sa kanila. The faith in God's presence signified by the staff. Hindi ba kanina, kapag tinaas ni Moses yung staff, anong nangyayari? Nananalo sila. Why? Kasi yung staff signifies the presence of God, na tuwing tinataas yun, naalala ng mga Israelita, nung nahati yung Red Sea. Tama? Nung inampas yung staff para lumabas yung tubig. So, ito po yung nagsisignify na ito yung presensya ng Panginoon. Amen? So, laging pinapaalala ng Panginoon sa atin, di ko kayo iiwan, andito ako. Amen? So, pag ang vision, alam niyo po ba yung vision talagang may kahirapan? Amen? So, hindi man natin nakikita yung staff na yon, pero alam natin gumagalaw ang kamay ng Diyos para sa atin. Hindi ko mo may problema ang church. Amen? Hindi ko mo may problema ang church. Tapos sasabihin mo, ay, mali ang vision ni pastor. Yan. Sabihin mo, hindi ako yan. Alam niyo minsan, parang mali din po, amen? Parang mali din po na sinasabi natin na, ay pagkalooban ni Lord, walang hadlang. Minsan hindi totoo yun. Pagkalooban ni Lord, hadlangan talaga ng kaawayan. Amen? Pero because of faith, magtatagumpay tayo. Amen. So isa pa po, no, alam niyo po ba na malaking encouragement din po yung buhay natin sa mga pastor. Pastor ako, talagang ang hirap. Amen? So, nawa maintindihan ng mga leader yan. At alam ko naman naintindihan mo. So, ma-encourage ka sa buhay ng mga pastor na sila yung vision bearer. Alam nyo ba si Joshua?
Habang nasa journey sila, maaring ino-observe niya si Moses. Yan. Alam niyo ba kung alam niyo ba kung anong buhay ni Moses? Yan. Yung bang habang nasa journey sila, nakikita nila yung miracles ng Lord. At nakita nila na si Moses, hindi siya sumusuko. Nakikita niyo mga pastor ninyo, hindi sumusuko kahit ang hirap. And nakita po ni Joshua, yung prayer life po ni Moses. Yung dependent niya sa Panginoon, yung desire niya na maitaas niya yung glory ng Diyos. And alam niyo po ba, dahil doon, si Joshua po'y nahanda na. Kaya nung nakikipaglaban sila, lagi niyang naaalala yon. Kaya nga yung faith along the way, tumatatag, lumalawak. Kasi isa po sa malaking part sa buhay natin is yung mga vision bearer, yung mga mentor natin, may-inspired tayo sa kanilang buhay. Amen? Kaya kapag tayo nagtulong-tulong para sa vision na to, naniniwala ako, ang katagumpayan ay nandyan sa buhay natin. Amen? And number 5, there was unity and submission. Kanina sinabit na po dito yung submission. Alam niyo po ba, Aaron and Hur did not usurp the authority of Moses. Amen? Yung makikita natin yung support ng mga leaders sa kanya. Hindi kinuha ni Aaron at Hur yung staff kay Moses. Hindi sinabi, Moses, matanda ka na pagod ka na. Ako na lang dyan akong ahawak. Why? Kasi alam nila, ina-acknowledge nila na leader si Moses at hindi nila kukunin yung authority yon. Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. Anong ginawa nila? Pumuha sila ng bato para paupuin. Amen? Hindi niya sinabing, pagod ka na dyan, ako na lang aawak. So ito yung ginawa nila. Alam niyo yung mga vision bearer? Suportahan natin sila. Tignan niyo yung pastor niyo, sabihin mo, pastor, susuportahan kita. Amen. Kasi alam po ni Aaron at Hur na yung burden binigay kay Moses. Ang vision para sa kanila is taga-support lang. Kaya tingin po kayo sa akin, yung pastor natin kahit na minsan nagkakamali, huwag mong titirahin. Amen? So alam nyo, honor the vision bearer. Tignan mo, nakita nilang pagod. Amen? Hindi na sinabing, kinakatamad ni pastor. Ay, sorry po, mga kapampangan po pala kami. So sabi niya, hindi nila sinabi, si pastor ganito, ganyan, matanda na, ganyan. So parang mali siya. So alam nyo, dapat i-acknowledge natin and be thankful kasi naging pastor nyo sila. Kasi nakita nyo ba yung buhay nila na kahit may kanya-kanya tayong problema, ang pastor, hindi po sila Superman. They are human. Amen? Napapagod din sila, may pamilya sila, may problema din sila sa financial. At the same time, ministry. Amen? Kaya alam mo, lalo mong mahalin ang pastor mo kung nalaman mo ito. Amen? Dapat, pag nagkaroon ng problema sa church, sa pagtupad ng vision ng Lord, dapat kahit na anong mangyari, love mo pa rin ang pastor mo. Amen? Amen. So, hindi yung mali ka dyan, pastor. Mali ka dyan, pastor. Hindi mo sasabihin yan. Kailangan itaas mo pa rin yung kamay niya kahit napapagod na siya. Ikaw yung susuport sa kanya para magtagumpay tayo. Amen. Alam niyo po ba, yung bigat gumagaan. Kapag tayong lahat nagkakaunawaan, nakikipag-cooperate, walang bisita, lahat tayo gumagawa for God's glory. Amen? Alam niyo ba, di ba, nung kailangan mo ang pastor mo, nandyan siya? Nung kailangan mo ng tulong, nandyan siya? Nung may problema kasi nung pinatawag mo, si pastor. Tapos yan. Sabi ko nga, suportahan natin ang mga pastor natin. Honor the vision bearer. Amen. So, kaya nga po, ito po, tinuturo ko din sa mga life guides. Sabi ko, kung paano nyo ako tratuhin, yung mga nasa ilalim nyo, ganun kanila tratuhin. Huwag kang mag-expect, sabi ko, na ganyan, napasaway ka sa akin, tapos ikaw na nag-life group, i-expect mo na ikaw magiging submissive sila sa'yo? Amen. Kasi kung paano mo ako tratuhin, aanihin mo yon. Kaya minsan magtataka, Pastora, bakit po yung life member ko ganito? Yan. So, and minsan naman, yung mga member din naman ang may problema. Amen. Tama. Yan. Talagang lakas na. Minsan, hindi ko naman lahat sinisisi sa mga life guides. Amen. Pero gusto ko rin na, sabi ko,
lahat ng life member, talagang dapat, pati po yung life guides, i-honor, amen? And kasi it is the part of the vision. So yung unity and submission, kung paano mo tatuwin ng pastor mo, someday magiging leader ka din, ganun din ang magiging trato sa'yo. Amen. So kung pasaway ka, alam mo na. Ayan. And tandaan po natin, no? Will ng Lord na manalo tayo. Will ng Lord na manalo tayo sa laban at magawa ang vision para sa kanyang kaluwalhatian. Support your pastor. And yung strength niya, alam mo kung saan kumukuha ng lakas ang pastor? Yung strength niya, una sa Lord. Pangalawa, sa member. It's true. Amen. So, ito yung, ako, sabi ko, ang hirap. Akala ko, ang hindi ko makalimutan sa sinabi ni Bishop, ni Mentor, sabi niya, akala mo yung pastora, ang pastor, magpipreach lang? Doon ko lahat naunawaan. Buti na lang nakilala ko si Mentor. Amen. And sabi ko, oo nga, ang hirap po. Pero dahil yung mga sa palibutan, yung support nila sa akin, naiiyak ako, grabe. Yes. Hindi ako magsasawang sabihin sa kanila, naalala ko nung unang-una ang church, hindi kayo nang iwan. And alam nyo ba, naramdam ko yung pag-honor, kasi kanina, yung pantalon ko, hindi ko na napansin, medyo maluwang. Aba, sabi sa akin ng isang leader ko, Pastora, hindi fit po yung damit mo dyan. Palitan mo. Nilabas niya yung bago, pinahiram niya sa akin. Alam niyo kung anong nakita ko? Simple things, pero sa akin nakakalakas. Naramdam kong mahal nila ako. Amen. So, yes, ramdam ko talaga po yon. Nararamdaman ko, hindi po, no, ako, napakasimple lang po nito. Napakasimple lang. Kapag po, halimbawa, anniversary lang, may mga nakikita ko sa, Pastora, yan, may nag-add to cart sa akin. Ito na po, kala ko po, hindi po siya aabot. And then, minsan naman po, yung mga, kaya napakabuti ng Lord, sabi ko, dahil sa mga taong ito, lumalakas ako. Ito ba yung mga bagay na sa pag-honor? Kasi kalakasan, yung pastor ang kalakasan niya, yung mga member and leader. And yung mga leader and member, kalakasan din ang pastor. Amen? Kaya po, pray for your pastor. Ito yung what then shall we do as a vision catcher? Amen? Ano ba yung gagawin natin? So, syempre po unang-una, dahil po ang pastor ang vision bearer, pray for your pastor. Napakahalaga po nito. God's servant is strengthened by the prayer of God's people. Isa po sa inihingi ko sa mga CCFC, ang magkaroon po ako ng lakas through their prayer. And protect our vision bearer from the attack of the enemy. Amen. That's why importante yung prayer mo. Alam mo ba, unang-unang tinitira is yung pastor. Unang-unang tinitira, why? Alam po ng kaaway na through your pastor, may gagawin po ang Diyos sa buong kongregasyon. Amen. Kaya nga po, love your pastor, honor your pastor, support and pray. Treat them well. Treat them well. Amen. So, treat them well. Ano ba yon? Tratuhin niyo sila ng maganda, ilabas niyo rin sila. Amen. Why? Alam niyo, sa totoo lang, no? Ewan ko lang po sa ibang pastor. Ako kahit pagod na pagod, may pinagdaan ng problema sa church, invite mo lang akong mag-samji, sasama ako. It's true. Why? Kasi yun ang pahinga namin. Amen? So maraming sinacrifice ang yung pastor. Ano ba naman yung ilibre mo lang siya ng Starbucks? Ano ba naman yung pastor, pagod na pagod ka, eto po yung pangkape mo. Yan, alam ko naman, nararanasan po ng mga pastor yan. So alam niyo ba, ang na-bless po ako doon po kay Moses, tsaka kay Aaron na tour. Ang sabi po niya sa huli, sabi niya, hanggang lumubog ang araw, napagod si Moses, nakataas yung kamay, tinutulungan ni Aaron at Ur. At sabi niya, dahil doon, nagtagumpay sila sa laban. Amen? Yes! Yung tao, mahina eh.
Pero dahil may Diyos tayo, magtatagumpay tayo. And kapag tayo nakikipag-cooperate, nagkakaisa, minamahal mo yung pastor mo, sinusuportahan mo yung pastor mo, ilang years lang lalago tayo. Amen? Yung vision matutupad kasi why? Nakipag-cooperate ka and you love your pastor. The way you treat your pastor is the way you treat God. Amen. So kaya nga po, sabihin mo sa iyong katabi, I will support my pastor. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Amen. So, lahat po tayo pwede nang tumayo. And pray lang po tayo. Kasi alam ko po, marami pa po tayo na mag-i-speak. Amen. So, tayo po'y pumikit. And habang nakapikit ka, ito po yung mga question na sasagutin mo po sa iyong isip. Are you a Joshua willing to play a major role in support your church vision or an spectator? Are you an Aaron who strengthened the arms of your pastor and leaders or a critical person who sees all? Have you been guilty of attacking your leader kapag sila nakatalikod instead of protecting them? Protect your pastor. Kailan mo ba huling pinalangin ng iyong pastor or leader? Ano bang ginawa mo para ma-encourage sila nung panahon na parang gusto na nilang gumive up? Yung time na iniwan na sila ng iba, pero ikaw nandyan ka, pero kaya ka nandyan para suportahan mo yung pastor mo. And sa totoo lang po, ang hirap na masaya yung maging pastor, pero mas magiging mabilis po yung pagtatagumpay kapag sama-sama tayo at ino-honor nyo yung vision, ini-embrace nyo yung vision, and ino-honor mo ang iyong pastor. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. Thank you, Lord, na binigyan mo kami ng mga pastor, Panginoon, na sa totoo lang, mga kapatid, maraming pastor ang nag-give up. Maraming church ang nagsasara. Pero salamat sa iyong pastor, nagpapatuloy siya kahit ang hirap ng pinagdadaanan. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ng bawat church, pagpalain ng bawat pastor, na Lord, i-bless mo ang bawat buhay ng bawat kongregasyon, Panginoon, na magkaroon po ng pagkakaisa, magkaroon po, O Diyos, ng pakikipag-cooperate, at Lord, magkaroon po kami ng burden, O Diyos, na magkaroon po kami ng apoy na makasunod sa nais mo sa pamamagitan ng aming pastor, Panginoon. Salamat po, O Diyos, purihin ka sa hapong ito, pagpalain mo po kami lahat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.